mga mainit na balita ngayong tanghali. Umano'y kinalaman ng Korean Mafia sa mga insidente ng kidnap for ransom sa bansa, pinabulaanan ng PNP at NBI. Tatlong dating opisyal ng National Bureau of Investigation at 5 empleyado ng Grim Funeral Service sinampahan na ng reklamo sa Department of Justice kaugnay ng pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. High-profile inmates na tumestigo laban kay Senador Leila de Lima inalok umano ng 100 milyong piso upang bawiin ang kanilang salaysay. Malacanang naniniwala namang maaaring kasuhan si de Lima dahil sa mapahay nito laban sa Pangulo. Motion upang pawalan saysay ang plunder case ni dating Senador Ramon Revilla Jr. hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan. 1,000 pisong aumento sa buwan ng SSS pension matatanggap na ng mga retiradong miyembro simula sa Marso. At pamunuan ng Panda Coach Tour, sinimulan na ang pagproseso sa insurance claims ng mga biktima ng aksidente sa Tanay Rizal. Magandang tanghali, sinampahan na rin ng reklamo ng PNP Anti-Kidnapping Group ang tatlong dating opisyal ng NBI at 5 tauhan ng Grim Funeral Service kaugnay ng pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Ang mga ito ay sina dating NBI NCR Regional Director Ricardo Diaz, dating Deputy Director for Investigative Service Jose Yap at ang dating hepe ng NBI Task Force Against Illegal Drugs na si Attorney Roel Bolivar. Ayon sa isa sa mga akusado na si Police Superintendent Rafael Dumlao III, may direktang partisipasyon sa krimen ang tatlong dating opisyal ng NBI. Isinama na rin sa mga respondent ang 5 tauhan ng Grim Funeral Service na nameke ng death certificate ni G at nagdala sa bangkay nito sa crematorium at nag-flush ng mga abo ng biktima sa toilet ng punerarya. Bukod sa kidnapping for ransom with homicide, nagsampa rin ng PNP ng mga reklamong kidnapping with serious illegal detention, robbery, carnapping, falsification of public documents at obstruction of justice laban sa mga respondent. Isasagawa ng DOJ ang preliminary investigation sa mga karagdagang reklamo sa March 2. Itinanggi ng National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police Anti-Kidnapping Group sa pagdinig ng Senado ng mga Korean Mafia na nag-ooperate sa bansa. Mula sa Senado may report si Joyce Balancio, live. Joyce! Magandang tanghali sa iyo, Floor. Kasulukuyang nagsasagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs patungkol sa mga manikaso ng tokha for ransom. Partikular na nga itong kaso ng pagkidnap at pagpatay sa Koreanong negosyanteng si Ji Ik-ju. Ayon kay Assistant Director Bernardo de Lemos ay hindi nila masabi kung mayroong mafia sa Pilipinas na siyang tumatarget at kumikidnap sa mga Koreano kasabwat nga ang mga kapulisan. Kung maalala natin, Floor, si Attorney De Lemos ay mula sa NBI. Pero ayon sa kanya ay meron sila mga minomonitor na kalat-kalat na organized crime groups. Ayon naman kay Police Senior Superintendent Glenn Dumlao ng PNP Anti-Kidnapping Group, may kaso silang naitala kung saan mismong isang Korean national na nagngangalang Edward Yuon yung mismo nag-uudyok dito sa ilan sa mga nasasangkot ng mga pamilya sa kidnapping. No? Particular na nga, siya yung umano'y nagsabi o nag-udyok sa asawa ni Ji Ik-ju na mag-withdraw ito at magbayad ng ransom money sa mga polis. Ayon rin kay Police Superintendent Dumlao ay may naisumite na rin silang CCTV footage sa National Bureau of Investigation para ma-retrieve naman yung ilan sa mga video patungkol dito sa incident ito. Kasama na dyan yung raw footage kung saan nakita umano ang sasakyan ni Ji Ik-ju at ang Hilux ni Ricky Santa Isabel sa tapat ng isang punerarya. Kinwestiyon naman ni NBI Director Dan Higueran kung sumusunod sa protocol na sabing punerarya na pagmamay-ari ni Gerardo Santiago dahil dapat ay tumawag muna ito sa NBI kung sila'y nagsuspecha na may kahina-hinala sa cause of death ng katawan na dinala sa kanila. Samantala, iminungkahi naman ni Senator Grace Poe kanina na sana'y ipasuspindi muna yung operasyon o lisensya ng nasabing punerarya habang iniimbestigahan pa ang kanilang pananagutan. Sa ngayon, Floor, ay nagagawa ng clarification ito si Senator Leila de Lima sa parte ng storya kung saan sino nga ba talaga yung dapat kanagot o sinimasangkot sa talagang kidnapping at pagpatay dito kay Ji Ik-ju. Ito yung ikalawang pagdinig ng komite patungkol nga sa issue at titingnan natin, Floor, kung ano yung mga importanteng lalabas na impormasyon, lalo na napabalita na rin na magkaiba
yung findings ng NBI at ng PNP hinggil sa insidente. Flor? Joyce Balancio nagulat mula sa Senado. Maring tinutulan ni Senate Justice and Human Rights Committee Chairman Richard Gordon na muling buksan ang investigasyon sa Manoy Davao Death Squad. Reaksyon nito ni Gordon matapos na aprubahan ng mayorya ng mga senador ang muling pag-iimbestiga sa issue matapos ang pagbubunyag ng dating pulis na si Arturo Las Cañas. Nagbabalik si Joyce Balancio. Tinutulan ni Senator Richard Gordon ang naging desisyon ng mga kapwa-senador na imbestigahan ang mga bagong isiniwalat ni retired police Arturo Las Cañas patungkol sa Davao Death Squad at ang umunay pag-uutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ng pagpatay noong alkalde pa lamang siya ng Davao City. Sa kanyang privilege speech kahapon sa plenaryo, sinabi ni Gordon na insulto sa buong Senado kung bibigyan pa ng pagkakataon si Las Cañas na magsalita sa harap nila sa kabila ng umunay pagsisinungaling nito noon. Inakusahan din ni Gordon na bayaran ang retiradong pulis dahil sa pabago-bago nitong pahayag. June Pala was assassinated 14 years ago. 14 years later, ang tagal naman ng konsyensya mo. Tapos sasabihin niya, naiiyak ako, pinatay ko yung dalawang kapatid ko. Aba, si Cain isa lang ang pinatay. Ito, dalawa. Papaniwalaan natin yan? Papaniwalaan niya yung binayaran? Para natin mawala hindi siya binayaran? Ang tawag ko dyan, jukebox. Kung anong hulog, yun na sasabihin. Hindi na rin anya issue sa kanya kung na-refer sa Public Order and Dangerous Drugs Committee ni Senator Panfilo Lacson ang bagong investigasyon kaugnay ng EJ case at Davao Death Squad, kahit pa ang kanyang Justice Committee ang nagsimula na investigasyon sa mga ito. Nanindigan na noon si Gordon sa kanyang committee report na hindi totoo ang Davao Death Squad. Ang sampal ay hindi kay Dick Gordon. Ang sampal ay sa Senado. Nagsinungaling ka. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. I believe that. There's no second chance. Walang baril na nakatutok sa ulo ni Las Cañas nung siya umarap dito. Ayon sa senador, sa halip na sa Senado dumaing, dapat maghain na lang si Las Cañas ng reklamo sa Ombudsman upang ito ang magbigay ng rekomendasyon sa Kongreso kung may dahilan para i-impeach ang Pangulo. Ngunit ayon kay Senator Grace Poe at Senator Francis Pangilinan, dapat nabigyan ng pagkakataon na masubukan muna ang kredibilidad ni Las Cañas sa pagdinig. We should not stop at condemning this individual because he lied. I think we should proceed and find out the truth. And that is precisely the role of the Senate as a check and balance for other branches of this government. Ayon kay Senator Poe, maaring i-invoke ni Senate President Coco Pimentel ang Section 14 ng Rules ng Senate para gumawa na lang ng special committee na siyang hahawak sa investigasyon. Pero hindi ito kinatigan ng Senate President. Sa huli, mananatiling ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang magsasagawa ng investigasyon habang na-refer naman ang privilege speech ni Gordon sa Committee on Rules. Walang pressure, walang persuasion, wala whatsoever. Well, I can't speak for myself na walang ano kasi kung meron dapat may nagpasabi na baka pwedeng hinahinay. Wala. I can schedule the hearing anytime assuming na ma-firm up yung referral sa committee ng public order. Ang speech ni Gordon ay bunsod na naging botohan sa isang caucus noong isang araw kung saan mayorya o 10 senador kasama ang LP senators at minority bloc ang nagsabing dapat buksan muli ang investigasyon patungkol sa EJ case at DDS. Tumutol naman dito sina Senators Pimentel, Gordon, Villar, Zubiri, Pacquiao, Honasan at Gatchalian habang nag-abstain naman sina Lacson, Soto, Legarda at Binay. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Samantala, pinaiimbestigahan na rin ang mga pulis na pinangalanan ni retired SPO3 Arturo Las Cañas na umano'y miyembro rin ng Davao Death Squad. Narito ang report ni Grace Casin. Inaalam na ng Philippine National Police kung nasa serbisyo pa ang mga pulis na pinangalanan ni retired SPO3 Arturo Las Cañas na umano'y kasama niya sa Davao Death Squad. Ayon kay PNP spokesperson Police Senior Superintendent Junardo Carlos, inatasan na nila ang PNP Internal Affairs Service para magsagawa ng motu proprio investigation. Aalamin natin kailan ba nangyari ito, saan ba nangyari, totoo bang nangyari ito. Yung mga binanggit mo mga pangalan ay nandoon. So it's one way of looking into the
how true is the revelation given by the subject retired police officer. 8 pulis ang idinadawit ni Las Cañas sa mga pagpatay sa Davao City batay sa kanyang naging pahayag sa Senado noong Lunes. Yung sinabi ni Edgar Matubato noon sa Senado, yun po ang bombing ng mga Muslim mosque. Ito po ay totoo. Isa po ako sa inutusan ni Mayor Rody Duterte personal. Ako, si Major Makasait, Major Asintista, SPO4 Binlaod, SPO4 Desiderio Clorebel, SPO4 the late Boy Pabo, SPO3 Cherry Baguhin, SPO3 Teodoro Pagidopon, and SPO2 June Narisma. Tiniyak naman ni Senior Superintendent Carlos na dadaan sa tamang proseso ang pagbusisi sa mga aligasyon ni Las Cañas laban sa mga nasabing pulis. A necessary check or review is being done by the directorate. Hindi naman pinangalanan, inakusahan, automatic may sala po yung tao. Hindi pa naman masabi sa ngayon ng PNP kung makakatanggap pa ng buong retirement benefits si Las Cañas matapos ang kanyang mga naging revelasyon. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Pinatutuhanan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na sinuhulan ang mga high-profile inmate upang pawiin ang kanilang pagtestigo laban kay Senador Leila de Lima. Mula sa Maynila, may report si Roderick Mendoza, live. Roderick? Lakay, binunyag nga ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na tinangkang suhulan ng 100 million pesos ang mga high-profile inmate upang bawiin ang kanilang salaysay laban kay Senador Leila de Lima. Unaan niyang inalok ang mga inmate kahapon ng isang dating senador at isang incumbent congressman ng Laguna na parehong miyembro ng Liberal Party. Dinawagan niya ng mga kapartido ni de Lima ang kanilang contact sa loob ng AFP Custodial Center at inilagay sa speakerphone upang marinig ng mga inmate. Isaan niya sa mga kondisyon ay kailangang bawiin ng mga inmate ang kanilang salaysay bago sumapit ang February 25 sa layuning makahatak ng mas maraming tao na dadalo sa anibersaryo ng EDSA People Power. Ayon pa kay Aguirre, inulit ang tangkang panunuhol kaninang umaga sa pamamagitan ng kapwa inmate at dating pulis na si Clarence Donggail. Ngunit hindi niya ito tinanggap ng 8 inmate na nakahandang kumpirmahin ang insidente. Ayon pa sa kalihim, magsasampa sila ng kaukulang reklamo laban sa mga nasa likod ng tangkang panunuhol. 5 high-profile inmate ang gagawing testigo ng DOJ sa 3 kasong isinampa laban kay de Lima sa Muntinlupa Regional Trial Court kaugnay ng sinasabing illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ang mga ito ay sina Herbert Colango, Engelberto Durano, Vicente C., Peter Co. at Jojo Baligan. Lakay? Maraming salamat, Roderick Mendoza. Nag-uulat mula sa Maynila. Naniniwala si Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na maaaring makasuhan ng inciting to sedition si Senador Leila de Lima dahil sa pagtuligsa kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz, live. Rosalie? Yes, magandang tanghali, Lakay. Pinagtibay ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang una ng sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na maaring sampahan ng kasong paglabag sa Article 142 ng Revised Penal Code o inciting to sedition si Senador Leila de Lima dahil sa matindi nitong pagbatikos kay Pangulong Rodrigo Duterte. Una ng sinabi ng senadora na pangunahing kriminal sa bansa ang Pangulo, isang sociopathic serial killer at diktador. Ayon kay Attorney Panelo, ang mga pahayag na ito ni Senador de Lima ay maaaring magbunga ng criminal liability dahil sa paghikayat sa taong bayang magalit at mag-aklas laban sa Pangulo. Pinayuhan ni Attorney Panelo si Senador de Lima na magpa-assist na sa mga medical professional dahil sa mga aksyon at pahayag nito kamakailan. Samantala, ayon naman kay Senador de Lima, sina Secretary Aguirre at Pangulong Duterte ang unang dapat kasuhan at maaresto ng sedition bunga ng mataas na bilang ng drug-related killings sa bansa. Lakay? Maraming salamat, Rosalie Coz. Nag-uulat mula sa Malacanang. Pinahayag ng PNP Counterintelligence Task Force na may ilang general na ang inireklamo kaugnay ng umano'y katiwalian. Naritong report ni Mirasol Abubadil. Kinumpirma ni PNP Counterintelligence Task Force Director Police Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo na may ilang general na ng PNP ang inireklamo sa kanilang opisina dahil sa kidnapping, illegal gambling at illegal drugs.
Ngunit tumanggi muna si Malayo na pangalanan ng mga ito dahil kailangan munang dumaan sa validation process. We go for incident in flagrante delicto or application of search warrant. So kung ang informasyon naman ay tama at actionable, mabilis na po. Kapag napatunayang totoo ang mga akusasyon, agad nila itong gagawa ng aksyon. Wala naman pong sinasabi si chief natin na hanggang ganitong ranggo lang. Ang order niya sa amin, lahat na PNP that are involved in illegal activities. And so, 2,000 complaints na ang natanggap ng CITF 2 buwan mula nang itatag ito sa layuning malinis ang buong hanay ng PNP sa mga pulis kalawags. Karamihan umano sa mga inirereklamo ay ang mga mabababang ranggong pulis o ang mga non-officers. Gaya na lang ni PO1 Sani Pacleb na naaresto ng CITF kahapon sa isang entrapment operation sa Caloocan Office Police. Hinihingan umano ni Pacleb ang biktima ng 1,000 piso kapalit ng certification for threat assessment sa pagkuha ng permit to carry firearms. Sabi ng tao, meron daw siyang derogatory report kaya hindi siya pwedeng mabigyan ng clearance for the threat assessment. Pero nung paalis na siya, sinabihan siyang si P1 Pacleb, siya na raw ang bahala para maayos yung problema sa report. At sinabihan siyang bigyan mo lang ako ng pera. Magkano, sir? 1,000 yung hiningi lang niya. Nauna nang nasampahan ng kasong kriminal at administratibo ang 2 pulis na una nang naaresto ng CITF dahil din sa kaso ng pangingikil. Samantala, hinihikayat naman ng PNP ang publiko na huwag mag-atubiling ipaalam sa kanila ang mga anomalyang ginagawa ng mga pulis, maliit man o malaki. Maaari itong i-text at itawag sa CITF hotline 0998-970-2286 at 0995-795-2569. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa iba pang balita, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang mosyon ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na ipawalang saysay ang plunder case na inihain laban sa kanya. At mula sa Sandigan Bayan, may report si Mon Ocson live. Magandang tanghali sa iyo, Mon. Yes, Wyla, personal na dumalo sa pagdinig sa kanyang plunder case si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kay ng umaga dito sa Sandigan Bayan. Subalit sa ikatlong pagkakataon ay muling pinagpaliban ng korte ang pagdinig sa plunder case ni Revilla. Hindi pa rin kasi naayos ng prosekusyon at depensa ang mga issue hinggil sa pagpipresenta ng mga saksi at ebidensya sa kaso. Dahil dito, muli nagtalaga ng isang preliminary conference ng korte, subalit nagbigay na ito ng kondisyon na 2 beses lamang maaring makansela ng mga pagdinig upang matuloy na ang trial. Ngayong araw din dinesisyonan ng korte na hindi pagbigyan ng kahilingan ng kampo ni Revilla na pawalang saysay ang plunder case. Hindi naniniwala ang korte na hindi alam ni Revilla tungkol sa kaso dahil naghahain pa ito ng petisyon noon na makapagpiyansa. Pinaliwanag ng korte na ang paghahain ng motion to quash ay sinasagawa dapat bago ang arraignment ng akusado at hindi sa pagsisimula ng trial. Dismayado naman si Revilla sa sunod-sunod na kanselasyon sa pagdinig sa kanyang kaso. Muling tinakda ng korte ang pre-trial sa plunder case ni Revilla sa March 30. Yan ang latest. Balik sa iyo, White. Maraming salamat sa iyo, Mon Ocson, live mula sa Sandigan Bayan. Tinapos na kagabi ng mababang kapulungan ng Kongreso ang plenary debate para sa pagpapasa ng death penalty reimposition bill. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Sa pagpapatuloy kahapon ng debate sa plenaryo ng Kamara, muling ipinagtanggol ni Capiz 2nd District Representative Fred Denil Castro ang pagpapasa ng House Bill 4727 o ang muling pagbuhay sa parusang kamatayan sa bansa. Dito kinwestiyon ni Dinagat Island Representative Kaka Bag-aw ang usapin ng inhustisya sa bansa at ang posibilidad na maapektuhan ang mga overseas Filipino worker na nasa death row sa ibang bansa kung maipapasa ang kontrobersyal na panukala. Sagot naman ni Congressman Castro, ay maging panawagan sa Department of Justice na asikasuhin ang ating prosecution department na ito ay maging karapat-dapat para sa ating bayan. Matapos ang debate, agad na humiling si Deputy Majority Leader Juan Bundok na isara na ang period of debates at pumunta na sa period of amendments. Ito naman ang mariing tinutulan ng mga anti-death penalty congressmen. Ngunit sa kabila ng mga apela,
nananaig pa rin na umusad ang panukalang batas. I move that we close the period of committee amendments. So move, Madam Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Madam Speaker, earlier we have... Mag-aalas 8 na ng gabi nang mag-adjourn ang sesyon at naiwan ang motion para sa individual amendments. Ang plenary debate sa death penalty reimposition bill ay tinapos sa loob lamang ng 7 araw na sesyon. Samantala, bago nagsimula ang sesyon kahapon, sinabi ni House Majority Leader Rudy Fariñas na nakahanda na ang mga panukalang amyenda ng majority group tulad na lamang ng paglalaan ng safeguards para sa mga inaakusahan na nakagawa ng heinous crimes. Some safeguards like requiring the Public Attorney's Office and the OSD to assign senior lawyers to handle the automatic review or appeal of cases of death penalty. So, hindi pwede yung mga junior lawyers nila, mag-assign sila mga senior lawyers. Dagdag pa ng mambabatas na kapaloob din sa probisyon ng substitute bill ang pagbibigay sa diskresyon ng mga huwes kung papaano ipapataw ang parusang kamatayan, kung sa pamamagitan ng BP, firing squad o ng lethal injection. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod, 1,000 pisong aumento sa buwan ng pensyon matatanggap na ng mga retiradong miyembro ng SSS simula sa Marso. Pamunuan ng Panda Coach Tours, sinimulan na ang pagproseso sa insurance claims ng mga biktima ng aksidente sa Tanay, Rizal. At SCTEX, may bagong modern traffic control room na 24 oras na magbabantay sa mga motorista. Matatanggap na ng mga Social Security System o SSS pensioner ang 1,000 pisong increase sa kanilang buwan ng pensyon sa Marso. Narito ang report ni Rosalie Cos. May sakit sa puso ang 70 taong gulang na si Mang Chudolfo. Disability ang dahilan ng maaga niyang pagtigil sa pagiging seaman at isa siya sa 2.2 million pensioners ng Social Security System. Buwan-buwan na pupunta ang bahagi ng kanyang pensyon sa 3,000 pisong halaga ng kanyang mga gamot. Nairaraos din ng kanyang pamilya ang pang-araw-araw nilang pangangailangan sa pamamagitan ng kanilang maliit na tindahan. Kaya laking tuwa niya nang mabalita ang epektibo na ang pagdaragdag ng 1,000 piso sa kanyang pensyon buwan-buwan. Papasalamat po kami sa naitulong na dagdag piso sa amin. Kung di kong matadagdagan po, di lalo mabuti, hindi para sa akin, para sa amin lahat at pensioner. Sa bisa ng isang memorandum ni Executive Secretary Salvador Medialdea, formal nang iniatas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglalabas ng Social Security System o SSS ng dagdag na 1,000 piso sa pensyon ng kanilang mga benepisyaryo, kabilang na ang mga qualified retiree, survivors at permanently disabled persons. Retroactive ang additional SSS pension. Ibig sabihin, maibibigay pa rin ang 1,000 peso increase mula buwan ng January 2017. Kaya sa buwan ng Marso, 3,000 piso ang matatanggap na dagdag ng bawat SSS pensioner. At simula April 2017, kasama na sa regular na pensyon ang dagdag na 1,000 piso. I-release na namin sa March 3, March 10, saka March 17, 1,000 para sa January, February, March. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nagtungo sa LTFRB Quezon City ang mga kaanak ng mga pasahero ng naaksidenteng bus sa Tanay Rizal noong Lunes. Mula sa Quezon City, may report si Ray Pelayo live. Ray! Nag-umpisa lang magproseso itong insurance company ng Panda Bus dun sa mga claims ng mga biktima nitong bus accident dyan sa may Tanay Rizal. Minabuti na ng LTFRB na centralize ang pagproseso ng claims dito sa kanilang head office sa East Avenue upang hindi na mahirapan ang mga kaanak ng mga biktima. Ayon sa SCCI Management and Insurance Agency Corporation, makatatanggap ang mga survivor o nasugatan ng hanggang 20,000 piso depende sa kanilang medical bills. Ang mga kaanak naman ng mga namatay ay makatatanggap ng 200,000 piso
Naglaan na ng 750,000 ang SCCI. Ito'y pauna para sa pamamahagi sa mga namatayan na tiga 50,000 piso. 50 ang nakasakay sa bus kung saan 15 ang namatay. Base sa komputasyon ng SCCI, nasa 4 na milyon ang aabuti ng kanilang babayaran sa mga biktima ng malagim na aksidente. Kapag nakumpleto na ang dokumento gaya ng police report o medical o death certificate ay makatatanggap na ang claims matapos ang 5 araw. Flor, ayon dun sa legal counsel nitong Panda Coach Bus ay kung kukulangin pa itong maibibigay ng insurance company ay pag-uusapan nila ito ng Best Link College upang mapunan yung pangangailangan ng mga biktima. Flor? Ray Pilayo nagulat mula sa Quezon City. Desidido ang mga kaanak ng mga estudyanteng na-aksidente sa Tanay Rizal na magsampa ng kaso laban sa Best Link College of the Philippines at sa Panda Coach Tours and Transport Incorporated. Narito ang report ni Mon Hokson. Lumapit na sa Lawyers for Commuter Safety and Protection ang kaanak ng mga estudyanteng na-aksidente sa Tanay Rizal upang humingi ng tulong sa pagsasampa ng kaso laban sa may-ari ng Panda Bus at sa pamunuan ng Best Link College of the Philippines. Dudulog naman sa lokal na pamahalaan ng Quezon City ang grupo upang maideklarang indigent o maralita ang mga biktima. Nang sa gayon ay hindi na sila mamroblema sa mga bayarin sa pagsasampa ng kaso. Ayon kay Attorney Ariel Inton, isa sa mga dahilan kung bakit hindi nakakapagsampa ng kaso ang ilang biktima ng aksidente o krimen ay dahil wala itong mga pambayad. Kadalasan ay umaabot ng 10 to 20,000 ang docket fee upang makapagsampa ng isang simpleng civil case sa korte. Hindi na natin madidemanda yung driver for reckless imprudence dahil patay na. So talagang dito sa operator. Malaki rin ang may tutulong ng pagdinig na gagawin ng LTFRB upang mas maging matibay ang civil case na isasampa ng mga kaanak ng mga biktima. Maaari silang magdemand ng danyos na pwedeng umabot ng 10 million pesos. Kailangan po ma-address natin to sa driver, sa operator, policies, etc. para maulit man to, hindi yung ganito kadalas. Samantala, pinag-aaralan ngayon ng LTFRB kung legal ang mga dokumento ng Panda Bus. Taong 2009 nang maaprubahan ng prangkisa ng Sitio Lucia Hotel and Resort Corporation na siyang orihinal na nagmamay-ari ng mga bus. July 7, 2016 nang legal na ma-transfer sa Panda Bus ang pagmamay-ari sa lahat ng mga second-hand units na ito. Sa ngayon ay 13 taon nang ginagamit ang mga naturang bus at mayroon na lamang itong 2 taon bago ma-phase out. At kung nais ng Panda Bus na magpatuloy sa operasyon, dapat ay nakapagsumiti na ito ng drop and substitution na hindi nagawa ng naturang kumpanya. Sa ngayon ay isinailalim na sa 30-day preventive suspension ang lahat ng units ng Panda Bus Company kasunod ng nangyaring aksidente. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa kaugnay na balita, bumuo naman ang Task Force of Philippine National Police o PNP na tututok sa investigasyon sa naganap na aksidente sa Tanay Rizal noong Lunes. Narito ang report ni Jenica Cruz. Patuloy ang isinagawang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring aksidente sa Tanay Rizal na ikinamatay ng 14 na estudyante ng Best Link College of the Philippines at ng driver ng kanilang sinasakyang bus. Ayon kay Tanay Police Chief Superintendent Christopher De La Peña, bumuo na ng task force ang PNP upang tutukan ang nangyaring aksidente at mapanagot ang may sala. Ayon kay De La Peña, hinihintay na lamang nila ang isasampang reklamo ng mga magulang ng estudyante. Either kukuha sila ng private lawyer or PAW siguro ang mag-assist sa kanila. Pero yung sa documentation, sa mga documents, sa mga investigation na ginawa namin, pwede namin ibigay sa kanila para makatulong. Samantala, base sa isinagawang pagsisiyasat ng scene of the crime operatives, walang umanong nakitang skid mark sa pinangyarihan ng aksidente, dahilan upang tumibay ang anggulong na wala ng preno ang Panda Bus. Iginiit rin ng isa sa mga nakaligtas sa aksidente na sinabihan na nila ang driver na tila may problema ang kanilang sasakyan dahil nangangamoy sunog ng gulong sa loob ng sasakyan, ngunit tuloy pa rin ang pagpapatakbo nito. Abot po isang oras po. Kasi habang bumabiyahe, tulog po kami, takot po yung gulong namin. Para parehas yung account nila na bago mangyari ang insidente,
Kaamoy sila ng guma, ng bakal to bakal na yun. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng mga pulis kung pwedeng kasuhan ang Besling College o ang kumpanya ng bus lalo't hindi na maaaring makapagsampa ng kasong kriminal dahil namatay na ang driver ng bus. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Tanay Rizal. Sa iba pang balita, inisyuhan ng clearance ng Philippine National Police o PNP ang 40 pulis at hindi na ipadadala pa sa Basilan. Mula sa Camp Crame, may report si Grace Casin live. Go ahead, Grace. Wala mananatili na lamang dito sa Maynila ang 40 pulis na nabigyan ng clearance ng NCRPO at hindi na sila papupuntahin pa sa Basilan. Nilinaw ni PNP spokesperson, Police Senior Superintendent Junardo Carlos na ilan sa mga ito ay nakadakdang dumalo sa hearing at dapat na personal nila itong puntahan. May ilan naman ang na-dismiss na ang mga kaso habang mayroon din ngayon ay nasa non-duty status o NDS. Ang pagbabago at review umano ng listahan ay nangyari sa loob ng 15 araw na binigay ni Pangulong Rodrigo Duterte mula nang kausapin niya ang mga pulis sa Malacanang. Sa opisyal na bilang ng PNP, 54 ang mga pulis na ngayon ay naroon na sa Basilan. Ang mga pulis naman na hindi sumunod sa utos ng Pangulo at hindi sumipot sa Villamor Air Base ay papadalahan nila ng return to work notice. Ang mga hindi naman magre-report pa rin pagkatapos padalahan ng mga ito ay ibibilang na ng PNP na awol. While pakiusap din ng tagapagsalita ng PNP na huwag daw sanang tawaging police scalawags ang mga ito dahil iba't iba naman daw ang bigat na mga kasong kanilang kinakaharap at ongoing na rin ang mga hearing na ito at posible na ring ma-dismiss ang ilan sa kanila. Samantala muling nilinaw ng PNP na ang pagpapadala ng mga pulis sa Basilan ay parte ng duty ng mga pulis. Waila? Maraming salamat sa Grace Casin live mula sa Camp Crame. Nagsimula na ang mga aktibidad kahapon kaugnay ng paggunita sa EDSA People Power Revolution. Samantala, sinabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ngayong taon ay hindi isasagawa ang tradisyonal na salubungan. May report si Leslie Longbowen. Nagsimula kahapon ng umaga sa libingan ng mga bayani ang unang aktibidad sa paggunita ng EDSA People Power. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Edgard Arevalo, dinaluhan ito ng ilang miyembro ng gabinete sa pangunguna ni Executive Secretary Salvador Medialdea, Communications Secretary Martin Andanar, mga veterano at AFP Major Service Commanders. Nag-alay tayo ng bulaklak at ang bulaklak mismo ay nanggaling sa ating Pangulo, President Rodrigo Duterte, na inialay sa Tomb of the Unknown Soldier. Simple ngunit makabuluhan ang nasabing seremonya kung saan inalala ang ika-31 taon ng mapayapang revolusyon sa EDSA. Magkakaroon pa ng aktibidad ang AFP bukas kung saan magkakaroon ng misa sa loob ng AFP Grandstand na susundan ng pagbibigay parangal sa piling military personnel at civilians na nagkaroon ng malaking bahagi sa EDSA Revolution 1. Sa Sabado naman, magkakaroon ng wreath-laying ceremony sa EDSA People Power Monument na pangungunahan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Samantala, sasabayan ng mga pagkilos ng anti-martial law groups ang 31st anniversary ng People Power sa Sabado. We'll make sure that it is not going to be low-key and it's not going to be simple. Maybe Malacanang will want it like that. We're not expecting a certain number because random people are coming. As in, wala kaming control kung ilang tao ang pupunta. Para naman sa kilusang bagong lipunan, hindi na dapat ginugunita ang EDSA 1. Laos na yung EDSA na yan. Laos na yung mga Aquino. Kasi ang daming kapahamakan na nangyari sa atin after the EDSA 1 eh. Muli namang binigyang diin ng AFP na walang namumuong destabilisasyon laban sa kasalukuyang administrasyon at nananatiling buo ang kanilang suporta sa saligang batas at sa kanilang Commander-in-Chief. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. At sa kaugnay na balita, tiniyak naman ng Philippine National Police na mahigpit ang seguridad na ipatutupad sa selebrasyon ng EDSA People Power Revolution. Ang PNP spokesperson, Police Senior Superintendent Junardo Carlos, magmumula sa National Capital Region Police Office at Highway Patrol Group ang mga siwa sa pagpapatupad ng seguridad. Nakiusap si Carlos sa mga magsasagawa ng kilos protesta na sumunod sa batas at yakin na mayroon silang permit bago magsagawa ng rally.
kung sinong grupo. Sa amin po is very basic that we will keep the peace during these activities. If they make the necessary coordination, we will provide the necessary police presence. Inaasahang makukumpleto na sa Abril ang enhancement project ng Manila North Tollways Corporation sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX para sa maginhawang paglalakbay ng mga motorista. Narito ang report ni Joshua Antonio. May bago na ngayon traffic control room ang Subic-Clark-Tarlac Expressway. Ito ay bahagi ng mahigit 30 milyong pisong rehabilitation at modernization project ng Manila North Tollways Corporation sa SCTEX. Dahil sa makabagong Central Traffic Management System, mas makatitiyak na ang mga motorista na mas ligtas at maginhawang pagbiyahe. Inaasahang makukumpleto ang enhancement project ng hensya ngayong darating na Abril. Link to this traffic control room is about 105 cameras, no, CCTV. So what we now have is an ability to monitor 24 hours a day what's happening in the expressway, in the SCTEX. No? CCTV cameras na ikinabit na natin dito sa SCTEX, mga latest version na ito ng mga high definition ng mga cameras. May mga capability ng 20 times ng optical zoom. So masusum mo yung from the location kung nasaan siya nandun, masusum mo yung mga sasakyan na dumadaan up to 20 times. Bukod sa CCTV cameras, sentralisado na rin ang mga radio communication ng mga patrol groups sa tollway na may kabuuan 94 kilometers mula Tarlac City hanggang Subic Bay Freeport Zone. Dahil dito makatitiyak na 24 na oras kada araw sa loob ng isang linggo, mababantayan ang mga key areas ng expressway. Ang konsepto ng modernong pasilidad ay ibinatay sa North Luzon Expressway o NLEX. Samantala, payo naman ng otoridad sa mga motorista mag-ingat at iwasan ng overspeeding sa mga expressway. Somebody's watching you, no? Yung mga CCTV cameras natin nandyan yan para i-monitor ang movement ng mga sasakyan sa loob ng tollways. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Plano ng Bureau of Customs na magtatag ng training school para sa mga tauhan nito na itatalaga sa borderlines ng bansa. May report si Aiko Miguel. Sa loob ng 115 taon mula nang maitatag ang Bureau of Customs, walang training school para sa mga tauhan nito para sa kanilang law enforcement duties. Kaya naman isa sa proyektong nais maisakatuparan ni Commissioner Nicanor Feldon ang pagkakaroon nito sa loob ng unang 3 taon ng bagong administrasyon. Bahagi ng mandato ng Bureau of Customs na bantayan ang border security sa bansa at magtalaga ng mga magbabantay sa dalampasigan kung saan madalas na ibinababa ang mga kontrabando. At dahil kulang sa pasilidad at mga tauhang may kasanayan ang ahensya, makikipagtulungan ang BOC sa iba pang law enforcement agencies upang palakasin ang kanilang kampanya laban sa illegal trade. I'm bringing in a lot of ex-Navy SEALs, Navies and soldiers to be the first group of people to man this. Bukod dito, mayroon ding katuwang ang BOC na volunteer customs trainers mula sa ibang bansa upang tulungan sa pagsasanay ang tinatayang 500 mga tauhan na magbabantay sa border security sa Pilipinas. Target din ng BOC na makapagtatag naman ng mga pasilidad na magagamit upang mahuli ang mga smugglers sa karagatan. Sa katunayan, may darating na 4 na small patrol crafts mula sa France at 20 hanggang 25 high-speed boats na magagamit ng mga sasanayang tauhan para sa border security patrol ng BOC. In the next 12 months, makakaasa kayo, the Bureau of Customs will now have at least a capability to run after this smugglers sa karagatan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. Kaya naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Freeman Salonga Gloria. Bye pa ugto, Freeman! Salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. At ining kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Pasibayo lang meniwagan king gobyerno ding mapilang grupo dareng manggagawa king Central Luzon ay ipatupad na ng 16,000 pesos sa minimum wage. Balang bulan ang pong ituloy na ng ipatok ng in contractualisasyon king bansa.
Ining report ng Danny Munar. Nagtipon ang ilang labor group sa isinagawang 91st National Board Conference ng National Food Authority Employees Association sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Dumalo sa pagtitipon ang grupong Courage at ang National Federation of Employees Association of the Department of Agriculture o NAFEDA. Pangunahin sa mga agenda nito ang pagsusulong sa pagpapatupad ng dagdag sahod sa lahat ng kawani ng gobyerno. Ayon sa mga ito, panahon na upang gawing 16,000 pesos ang minimum wage ng mga obrero sa buong bansa kada buwan. Sa kasalukuyang minimum wage rate, nasa mahigit 450 to 490 pesos kada araw ang sweldo sa mga manggagawa sa Metro Manila, habang mahigit 240 to 360 pesos naman sa Central Luzon. Para sa mga labor group, hindi na sapat ang ganitong sweldo sa hirap ng pamumuhay ngayon. Bukod dito, idinadaing din ng mga obrero ang ginagawang right sizing ng ilang kumpanya. Akala po namin na change sa scam. Yun po kasing sabi ni Pangulong Duterte, pero wala po palang pagbabago kung ang maipapatupad ay right sizing o tanggalan sa trabaho. Samantala, inirereklamo rin ng grupo ng mga manggagawa ang nagpapatuloy na pag-iral ng kontraktualisasyon o ENDO system sa bansa. Ang amin pong panawagan ay itigil na po, hindi lamang po sa pribadong sektor kundi sa pampublikong sektor ang kontraktualisasyon. Umaasa ang labor groups na papakinggan ng pamahalaan ng kanilang panawagan sa lalong madaling panahon. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Inirekomenda adinan dalang parangal ding Police Station 11 ning Davao City ding atlong pulis asinaop king pamagpanak king meto ngayon da king kilub ning karelang mobile patrol car. Ining report ng Janice Inhente. Viral karon sa social media ang litrato sa tulo ka pulis nga mitabang sa usa ka babayi nga naabtan og pagpanganak sulod sa ilang police car sa Malagos, Baguio District, Davao City. Nahitabo ang insidente pasado alas 6 sa buntag ni adtong petsa 20 sa Pebrero dihang kalit nga gipara sa amahan ni Genesil Aliao ang Mobile 85 ug nangayog tabang. Dali-dali sab nga mitabang ang tulo ka pulis ug gisakay dayon ang babayi. Pila lang ka minuto ang milabay ni gawas na ang ulo sa bata ug dali-dali kining gialalayan ni PO2 Michelangelo Daquiado nga usa-usab ka registered nurse. Sinabihan ko siya na ano na ba siya, pumutok na ba yung bag of water niya. So sabi niya na pumutok na daw. So nag-wonder ako baka more than ano na yun, ilang oras na yun. So sabi ko, wag kang matakot ma'am kasi registered nurse din po ako. So pag-check ko, sabi ko na sabihan mo ako pag ma-feel mo na yung ulo. Girekomenda na sa Baguio District Police Station 11 nga tagaan og pag-ila ang tulo ka mga pulis nga mitabang sa pagpaanak kay Aliao. Is napakalaki ng impact nito, no? Maganda to para sa kapulisan kasi lahat naman ng pulis natin dito is halo-halo. Mayroong engineer, may nurse, kaya napapractice pa rin nila yung kanilang profession as graduate ng nursing, no? Kauban ni PO2 Daquiado ni adtong higayuna si PO3 Primo Plenio ug driver nga si Adonis Dango Alianza. Nagpasalamat usab si Genesil sa tabang nga gibuhat sa tulo ka pulis sa iyang pagpanganak. Pasalamat lang ko sa ilaha nga kanang naluoy jud sila sa kuha na ipasakay mi nila, gihatod mi nila. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Hinabot king maygit duang dinalang bisikleta nga tanggap ning metong ning metong eskwela king Legazpi Albay adinakeda naman karing pakakalulong estudyante. Ining balita ng Hazel Rivero. Padagos na nadadagdagan ang mga bisikletang itinatao sa mga estudyante sa Pag-asa National High School sa Legazpi City, Albay. Nagpuon sa 60 kang Nobyembre ng nakalihis na taon. Umabot na sa 200 na mga bisikleta ang naresibikan eskwelahan hali sa mga stakeholders kaini. Ipinanao ang mga bisikleta sa mga nagtitirios na mga estudyante para makatabang sa saindang pag-adal. Nahihirapang maglakad, malayo yung bahay at yung talagang walang pamasahe. So naisip namin itong Bike Mo Pag-asa Ko program
And this is our intervention para mabawasan nga yung cases ng absenteeism at tardiness. Sa paagi kang bisikleta, makakatipid ang mga estudyanteng naka-star harayo sa eskwelahan dahilan dainan hinda kakaipuhan pa magpamasahe. Ang budget para sa transportasyon pwede na matipon asin magamit sa ibang importanteng bagay. Kaya man, nagpapasalamat ang mga benepisyaryo kaini dahilan mababawasan ang gastuson kang sa indang magurang. Ang malaking naitutulong po sa akin ng bike ay nakakatipid po ako ng pera at maaari ko po itong ipunin at kung may kakailangan po kayong bibiling mahalagang bagay, may maibibigay po kong tulong sa aking mga magulang. Nakatabang man ang mga bisikleta tanganing makaamay makalaog ang mga estudyante. At ngayon nga po talaga yung sinasabi ko nga bigla talagang bumaba yung cases ng aming tardiness and kahit na rin yung absenteeism ng mga bata. Hindi na po ako nalilate sa pagpasok sa paaralan dahil mas napapadali na po. Ang mga bisikleta pwedeng gamiton ka mga estudyanteng benepisyaryo kada aldaw kan pag-eskwela asin ibabalik ang mga ini sa bakasyon para sa pagmamantinir. Sa oras na makatapos sa pag-eskwela ang sarong resipient, iwawalat kaini ang bisikleta para magamit pa kang ibang nangangaipuhan. Hazel Rivero, UNTV News and Rescue, Legazpi City. At yan kay katawang balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katawang bansa. Mibalik kay Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga Gloria. Susunod, bansang Hungary umatras na sa bidding para mag-host ng 2024 Olympic Games. At mga paraan upang agad matukoy ang mga kaso ng pambihira o rare diseases sa bansa, tututukan na ng Department of Health. Ipinahayag ng Hungary na magwi-withdraw ito sa bidding para maging host ng 2024 Olympic Games. Ginawang katwiran ng Hungarian government ang politika at kawalan ng pagkakaisa ng bansa dahil sa mga oposisyon. Ginawa ang desisyon sa pulong ni Prime Minister Viktor Orbán at chairman ng Hungarian Olympic Committee. Ayon sa International Olympic Committee o IOC, hihintayin nito ang official notification mula sa National Olympic Committee ng Hungary na siyang tanging maaring mag-withdraw sa bidding. Malaki ang epekto ng pag-atras ng Hungary sa Olympic bid process matapos na naunang umayaw ang Boston, Hamburg at Rome. Dahil dito, 2 na lamang syudad ang nalalabi sa bidding at ang mga ito ay ang Paris at Los Angeles. Sa Setyembre, ipapahayag ng IOC kung alin sa 2 syudad ang tatayong host ng 2024 Olympics. At alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. U.S. Secretary of State Rex Tillerson arrived in Mexico on Wednesday following the Mexican government's reaction to what one official called hostile new U.S. immigration guidelines. The U.S. Department of Homeland Security unveiled plans on Tuesday to consider almost all illegal immigrants subject to deportation and will seek to send many of them to Mexico if they enter the United States from there, regardless of their nationality. Mexico's lead negotiator with the Trump administration said there was no way Mexico would accept the new rules, which insisting that the United States should prove the nationality of any person it wants to deport to Mexico. Tillerson is scheduled to meet with President Enrique Peña Nieto on Thursday. Mexico's agenda at the talks on Thursday include border infrastructure, deportation strategies, Central American migration, narcotics, arms trafficking and terrorism, and the North American Free Trade Agreement. Meanwhile, North Korea said on Thursday that it blames Malaysia for the death of its citizen there last week and accused the Malaysian government of demonstrating an unfriendly attitude under a scenario drawn up by South Korea. Malaysia had initially informed the North that the person bearing a diplomatic passport had died of a heart attack at Kuala Lumpur Airport
On February 13, the North KCNA news agency said South Korean and U.S. officials believe Kim Jong-nam, estranged half-brother of North Korea's leader Kim Jong-un, was killed by agents of North Korea. And in other news, around 630 migrants plucked to safety from boats in the Mediterranean arrived at the Sicilian port of Catania on Wednesday afternoon. Several children, including a newborn baby, could be seen among the migrants disembarking the Coast Guard ship. Emergency services were on hand in the port of Catania to provide medical care to the migrants and to carry out standard identification procedures. This month, European leaders offered Libya money and other assistance to try to reduce the numbers departing across the Mediterranean. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, for the latest around the globe. Department of Health o DOH ang pagtuklas ng mga paraan upang mabilis na matukoy ang mga kaso ng pambihira o rare diseases sa bansa. Naritong report ni Monokson. Bubuo ng sistema ang Department of Health upang mas madaling matukoy at matulungan ang mga taong may rare disease sa bansa. Sa Pilipinas, may tuturing na rare o bihira ang isang sakit kung isa lang sa 20,000 tao ang meron nito. Ayon kay Health Secretary Pauline Ubial, bukod sa pagbuo ng sistema, sisiguraduhin din nilang maisasaayos na ang mga regional hospital upang hindi mahirapan ang mga kababayan nating nakatira sa malalayong probinsya. A technical group shall identify the needed drugs, products and services of this group to ultimately incorporate in the medical assistance or PhilHealth benefits provided to the public. Si John Paul, Peter John at Vicente Obeda ay magkakapatid na mayroong Hunter syndrome, isang rare disease na dulot ng abnormalidad sa genes. Matutukoy lamang ang sakit na ito sa edad na 2 hanggang 4 na taong gulang at kadalasan sa mga may ganitong uri ng sakit ay may malabong paningin at mahinang pandinig. Kaya naman umaasa ang ina ng magkakapatid na Obeda na matulungan na ng pamahalaan ang mga katulad nilang may ganitong sitwasyon. Sana po yung PSOD mabigyan ng pondo para matulungan yung mga batang may rare disease. Hindi lang sila kundi lahat ng may rare disease sana mapansin ng gobyerno. Malaking hamon para sa DOH ang mga ganitong klase ng sakit dahil sa kakulangan ng mga eksperto sa bansa. The DOH shall also develop the expertise of health professionals in the country in terms of diagnosing, treating, and managing patients with rare diseases. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagpaalala ang mga eksperto sa medisina sa mga traffic law enforcers sa masamang idinudulot ng air pollution sa kanilang kalusugan. May-report si Joanne Nano. Metro Manila ang pangunahing lugar sa bansa kung saan laganap ang air pollution dahil sa dami ng sasakyan na bumabiyahe sa mga kalsada araw-araw. Sa pag-aaral ng mga eksperto, EDSA ang isa sa mga nangungunang lugar sa Metro Manila na may pinakamalalang air pollution. Bunsod nito, nababahala ngayon ang ilang grupo ng mga doktor sa posibleng masamang epekto nito sa kalusugan ng mga traffic enforcer na pangkaraniwang tumatagal ng 8 oras ang duty. Ayon kay Dr. Paul Evangelista ng Lung Center of the Philippines, dapat sana ay 1 hanggang 2 oras lamang ang exposure ng isang traffic enforcer sa kalsada dahil sa banta ng air pollution. Bunsod nito, hinihikayat ngayon ng mga doktor ang mga ito na gumamit ng face mask para na rin sa kanilang kaligtasan. To reduce that, kung walang mask, walang mask sila, 1 to 2 hours can cause damage already to the lungs. But kung naka-wear sila ng mask, protective mask, it will take around days para magkaroon siya ng inflammation sa lungs. Aminado ang MMDA na kulang ang supply ng kanilang mga personal protective equipment para sa kanilang mga tauhan. Samantala, inirerekomenda naman ng MMDA sa LTFRB na madaliin na ang pagpapatupad ng Jeepney Modernization Plan na makatutulong rin anila upang maibsan ang matinding polusyon sa hangin sa Metro Manila. Kung susundin ang clean air measures, indicators natin, not a jeepney will pass
kasi lahat sila are emitting smoke beyond the acceptable level. And that's because mga second-hand fuel. Sa ngayon ay wala pang konkretong programa ang Duterte administration hinggil sa planong pag-phase out ng mga lumang jeep. Joanano, UNTV News and Rescue, Makati City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita, saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.